We're under a minute in this first quarter. Sure, it's a tactical move. It is a tactical move, yes, indeed. He hasn't done anything wrong in the first two games. As a matter of fact, he was the one who just kept pulling away there for Hills Brothers. Okay, Alan connects. To take the charge. Wow, he didn't mind taking the business end of Naning Valenciano's knee. Alan Caydic pops it in from 18. Siya ang sinasabing greatest shooter of all time ng PBA. Marami siyang naitalang record sa liga at naging ehemplo ng isang pure shooter ng Filipino basketball. Paanong ang isang hindi athletic at hindi rin naman kalakihan ay kinatatakutan hindi lang dito sa bansa, kundi sa international basketball scene. Tunghayan natin ang naging karera ng nag-iisang triggerman, si Alan Caydic. Tunay nga bang meron siyang gininto ang kamay para maging isang shooter sa PBA? At paano niya nailagay ang sarili bilang isa sa pinakamahusay na tirador sa kasaysayan ng liga? Alan Caydic gets it right back to Philip. Tight passing here by Great Taste. Yes, beautifully worked out. Drive by Yoyo Villamin. He lost it in midair. Alan Caydic in open court. He goes up off the glass. Yoyo is... Now it's down to 7. 48-41. Oh. You know, that's what happened with Caydic. He goes and uses a screen. Then About an alleged foul, but it was a clean block by Philip Cesar. Ricky Brown goes to Alan Caydic. Going to be a piece of cake for Alan. So 4-0 burst by Great. Philip Cesar running interference, completing the steal. Alan Caydic, fast break into works for Great Taste. Here comes Alan. The Hills Brothers defenses quickly falling into place. The fall away by Alan. Great. Ipinanganak si Alan Vito Flores Caydic sa Pasig noong June 15, 1963 pero lumaki sa Paete, Laguna. Grade school pa lang sadyang mahilig na sa basketball ang ating bida. Nagpakitang gilas na siya sa Roosevelt College at sa mga interbarangay leagues noong siya ay nasa Cainta. Pero ang pambihira sa pundasyon ni Alan namulat siyang sentro ang kanyang posisyon sa high school dahil isa siya sa mga matatangkad na player sa kanilang team. Bilang 6'1 tinuruan siya ng mga post moves at inside scoring at hindi talaga iniintindi ang shooting. Kaya naman noong nagkolehiyo siya naalangan ng ating bida. Nalaman niya na ang kanyang skill set medyo kontrapelo sa kanyang height. Karamihan kasi ng mga sentro sa college teams mga naglalakihang 6'4 o 6'5. Sinubukan niyang mag-apply sa Ateneo at Mapua pero hindi siya natanggap. Hanggang sa natanggap siya sa Letran pero kaagad din siyang umalis dito dahil walang engineering course sa pamantasan. Alam ni Alan na kailangan niyang mag-transition mula sentro sa pagiging forward para maipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging isang professional basketball player. Kinalauna natanggap siya sa University of the East. Dito ay muli siyang hinubog ng kasalukuyang athletics director ng UE na si Coach Baby Dalupan na siyang gumabay sa kanya sa transition niya bilang isang mahusay na shooter. Hindi naman gaano nahirapan si Alan dahil namana niya ang shooting touch ng kanyang ama na isa rin palang shooter sa basketball noong naglalaro ito sa Laguna. Kahit na nagpapakita ng malaking potensyal si Alan naging reserba lang siya sa team ng UE. Pag-amin ni Caydic, hindi pa uso noon ang 3-point shot nang nagpa-practice siya ng kanyang shooting. Nakaka 400 shot siya kada araw sa kanyang college career at nang na-implement na ang 3-point line noong 1984 maning-manina sa kanya ang mag-adjust. Napasok lang siya sa laro noong 1981 sa gabay ni Coach Roberto Flores at naging instrumental si Caydic sa success ng UE nang naging kampiyon ng 1982 at naging UAAP MVP siya sa parehong taon. Sa huling 2 taon niya sa UE nakasama niya ang mahusay namang sentro na si Jericho Diniera para masungkit ang back-to-back na kampyonato sa UAAP ng 1984 at 1985. Here, Caydic twists around, lays up, what a twisting layup. Alan Caydic. He's a complete player. So he's a fellow to watch insofar as areas with razzle-dazzle defense and offense. Look at Caydic breaking the ice from way out. It's a 3-point shot. Gets the rebound over to Caydic. Caydic against Mumar. He lays up and makes it, and Mumar dipped into the trap of Alan Caydic and gives him a bonus charity. The shot is counted and again a grand slam 3. Yes. Cross-court pass. Caydic with a turnaround. He banks it in. He got the bounce.
Zamar against Canlas. Vicencio unable to stop Kay Dick. It's a 3-point hit by Allen. 25 to go. Javier spins around, blocked beautifully by Ranches. Kay Dick gets it and sinks it. Shot, but he was much too eager. Here comes Kay Dick. Kay Dick setting up Zamar for the layup. And Momar. Momar following up with the left. Too strong. It's Kay Dick pulling it down. Hinirang naman siyang UAAP MVP sa dalawa pang pagkakataon noong 84 at 85. Kasabay ng kanyang collegiate basketball career ay ang paglalaro niya sa PABL sa mga koponan ng CF Sharp, ESQ Marketing, Magnolia Ice Cream at Lager Light Beer. Madalas na din siyang mapasama sa mga international competition sa labas ng bansa. Ang una niyang sabak ay noong 1982 sa Asian Youth Basketball Championships na nakasungkit ng ginto. Noong 1983 sa Development Bank of the Philippines na lumaban sa Invitational sa Malaysia at Country Fair Hot Dogs noong 1984 na lumaban naman sa Jones Cup. Sa pinagsama-samang exposure at kagalingan sa collegiate basketball, international competitions at PABL, madaling napansin si Alan at napasama sa NCC o Northern Consolidated Team ni Boss Danding Cuangco. Dito niya nakasama ang kanyang shooting mentor na si Chip Engeland na siyang nagpahusay pa sa kanyang tira sa labas. Mula 1984 hanggang 1985, naging parte si Kay Dick sa success ng NCC at naging kampiyon pa sila sa PBA ng 1985 season. Sa 1986 na-disband ang NCC at nagbabalik laro si Kay Dick sa Magnolia Philippines na puros amateur ang kasapi na nagpe-prepara para sa 1986 Asian Games. Sa sumunod na taon, 1987, tuluyan nang nagpa-draft si Alan sa PBA na nakuha naman bilang first pick ng Great Taste Coffee Makers. Hindi na ikinagulat ng PBA fans ang pagkakapili kay Kay Dick bilang first pick overall. Madami siyang napatunayan sa kanyang naging karera maliban pa sa PBA at malaki ang expectation sa kanya ng GTC. The guy has really developed that drive inside after his, at that time anyway, Terry Saldana had the highest vertical leap among the professional performers. That's right. And in the first conference, they showed a lot of good passes, especially from guys that you don't expect, like Ricky Rolosa and Yoyo Villamin, who work on the quarter court and pass incoming from cutters coming from the quick side. There's a good shot there for Alan Kay. Abby King against Ricky Rolosa. 3-point shot, Alan Kay Dick. Bullseye! If you notice that play by the fact that Harencio also went off to an injury and he just lost all the small men that can really help. Kay Dick tying the ball game with another goalie for his team in Laos, Nigeria. My goodness, he doesn't even have to move a muscle. His span of 7 feet 4 inches vertically is really something else. 3 points. Sa unang season niya pa lang sa PBA ay nagpaulanan ng puntos itong si Alan. Minsan na siyang pumuntos ng 48 points sa isang finals game at sa All-Filipino Conference sila ang tinanghal na kampiyon. Kaya naman sa pagtatapos ng season hindi nakakagulat na si Alan ang hinirang na Rookie of the Year at napabilang agad sa PBA Mythical First Team. Siya ang ikatlong rookie sa kasaysayan ng PBA noon na napasama agad sa Mythical 5. Sa kanyang rookie season sa Great Taste, nag-average na si Kay Dick ng 16.6 points, 3.4 rebounds, 2 assists at 0.8 steals per game. Sa kanyang ikalawang season, nagpalit man ng pangalan ang Great Taste sa Presto, napanatili ni Kay Dick ang mataas na kalibre ng kanyang laruan at nahigitan pa ang kanyang average mula ng nakaraang taon. Bilang sophomore, nag-average na siya ng 21.7 points, 3.5 rebounds, 2.3 assists at 0.6 steals per game. Mabilis na na-establish ni Kay Dick ang sarili bilang isa sa mga prolific scorers sa guard position ng PBA. Noong November 2, 1989, umiskor si Alan ng 68 points sa 15 3-pointers para talunin ang Alaska sa score na 175-159. Sa dinami-dami ng mga seasons niya sa PBA, ang 1990 daw ang pinaka-espesyal ayon kay Triggerman. Dito siya nakapag-set ng record sa PBA ng most 3 points made sa 116 na tres sa isang season. Napanatili niya ang kanyang career average sa 26.6 points, 3.6 rebounds,
3.8 assists at 1.2 steals per game. At dahil sa ganda ng kanyang nilalaro, siya ang hinirang na PBA Season MVP ng 1990. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan ang mga PBA players na maging kasapi ng Philippine National Team at napasam agad ang ating MVP. Sa coaching naman ni Big J Robert Jaworski, nakapag-uwi ang ating mga delegado ng silver medal pagkatapos talunin ng China. At napasama naman si Alan at Samboy Lim sa Mythical 5 selection. And we've got the first hit by Alan Kaydik. Finally, he takes one from the out. The handoff. The pass intercepted beautifully by Alan Kaydik. Over to Hectama. Hectama back to Kaydik, a triple try. Again, 2 straight hits, 5 straight points by Alan Kaydik. Look in the first half. Kalma had 7 points. Well, we'll give it scores as we go along. For the Philippines now. Lucky break for us there. Nobody switched, by the way, on Toyama as he drove in. And it's Kaydik again. Another hit by Kaydik from top of the key. He has 8 points. A jumper and a miss. The Japanese have been very unlucky in the first half basket of the Philippines. Alan Kaydik fighting. Oh, 44 to 43. Why? Height in the hip. Ronnie McStanoff. Alan Kaydik is open, and he fires and scores again. We've got somebody lying on the floor. Yes, they have committed more than 7 fouls now. Kaydik scores and earns a second try on the 1-and-1. 61 to 53, 8 points for the Philippines over Japan after trailing at the half by 14. Thanks to the 16 points. That's one of the most difficult shots to get. We've got an interception by Alan Kaydik for an easy layup. Individual virtuoso performance by Sa 1991 season, nakapagtala ng iba't ibang PBA records ang ating bida. October 15, 1991, napasa kamay niya ang all-time record ng most 3-point field goals made na may 594 3-pointers. November 21, 1991, nakuha naman niya ang highest points na naitala ng isang PBA player, 79 points laban sa Ginebra San Miguel. Sa kanya din ang most points in a half ng 53 points, pati ang most points in a quarter ng 37 points, most 3-point field goals made and attempts in a game, 17 out of 27 triples, most 3-point field goals made in a quarter, 8 triples, and most consecutive 3-point field goals made in a single game, 8 triples. Ang nakakamangha pa sa 79-point game ni Alan sa kalagitnaan pala nito kasalukuyang nanganganak ang kanyang misis sa una nilang anak na babae. Kaya naman late na siya ipinasok sa first quarter at maagang umalis ng game sa kalagitnaan ng fourth quarter. Sabi nga ng mga analyst na kung hindi dahil sa pagle-labor na ito, malamang naka-score siya ng 100 points o higit pa. Now for the Tripolines, and Alan Kaydik has another 3 points, but just doesn't have the pulse yet when he comes close to the basket. Kaydik, you know, he's such a confident player. Sa halftime po, you can see halos second quarter na po ako nakapaglaro dahil nang maipasok ako parang last 4 seconds ng first quarter. So, nakascore po ako ng 26 points, parang 4 out of 7, 3 points ng second quarter. Kaya pagdating namin ng halftime sa dugout, sabi ni Abby King, subukan natin mag-break ng record sa second half. Yung 15 3 points ko po ang target namin na i-break. So, pagpasok po ng third quarter, dito ko po nakuha yung bulk ng mga records ko. Kaya, let's all watch this second half. Score all he wants. Alan Kaydik, Yes. Alan Kaydik, of course, won the Triple V 3-point shootout this year. There's another whip in pass cross court. Kaydik had a 3-point shot earlier. Kaydik, they're running again. He goes back to the 3-point territory. 3-3. The halftime analysis because there's nothing to analyze. Right. Well, it's been a fun game, actually. Yeah, he's had 16 points here in the third. Allen set up for the 3-point shot again. 95-67.
Here comes Allen. Yes, sir. Got 11 already. Over. Despite the no fans and the players just seem to be having. Obviously, they see that Alan Kaidik is going for something in this quarter. Noong 1993, na-dissolve ang Presto team sa PBA at nabili naman ito ng Santa Lucia at napunta naman ang ating bida sa San Miguel Beermen. Pag-amin ni Alan, malaking adjustment ang nangyari sa kanyang karera dahil sa pagkakapunta sa Beermen. Kung dati sa Presto siya ang pangunahing offensive option, hindi ito ang kwento sa San Miguel. Sa dami ng mahuhusay na scorer sa team na ito, siya ang ikatlo o maaring ikaapat pang scoring option at madalas na off the bench ang kanyang laruan. Kasama niya sa team sina Samboy Lim, Hector Calma, Ato Agustin at Ramon Fernandez. Sa 1994, nagpatuloy ang kahusayan ni Alan. Sa pagre-retiro nila Hector Calma at Mon Fernandez, nagdatingan naman sa team ang iba pa niyang kakampi gaya na lamang nila Nelson Asaytono at Bong Alvarez. Nakapagkampiyon pa siya ng 2 beses sa San Miguel at nakapagtala pa ng mga karagdagang PBA records. Noong 1995 siya ang ika-8 PBA player na nakaipon ng 10,000 career points at 1,000 3-point field goals made. April 28, 1997, isang nakagigimbal na injury ang nasaksiyan ng marami sa TV. Tumitira ng free throw si Nelson at sumablay ito. Re-rebound sana si Alan kaya lang sabay silang lumundag ni Nelson para kunin ang bola. Nagkabanggaan sila sa ere at na-off-balance si Kaidik na siya namang tumama ang ulo sa hardcourt. Itinigil ang laro at dinala sa ospital si Alan. Itong injury na ito ang dahilan kung bakit mas kakaunting games ang nailaro niya sa 1997 at 1998 season. Malaki ang naging epekto nito sa kanyang statistika. Nakabalik lamang siya ng 1998 at isinama siya ni Coach Tim Cone sa roster ng Philippine Centennial Team na lalaban sa Jones Cup sa Taiwan. At hindi niya binigo ang mga manonood na magpamalas ng kanyang sharp shooting skills. Kinatatakutan si Kaidik sa international basketball scene. Kahit noon pa man, di man nila alam ang pangalan pero ang sabi nga ng Taiwan coach, "Don't leave number 8 Philippine." Masakit na tayo yata yun. Masakit yun. Oo. Nakikita mo naman yung edad ni Alan Kaidik. Although ipagkakaila niya yan. Pag sinabi mo, laro ka naman doon sa championship team ng Jones. Andun ako. Nandun ako nung 1990 Beijing, 1994 Hiroshima. Andun ako lagi. Alam mo, partner dito si Alan Kaidik. Matalig natin na kaibigan. 35 years old nga siya. Pero kita naman kung kumilos, partner, parang 25. And remember, Alan Kaidik, baby face pa. Less than a minute remaining here. Philippines led by as many as 7 points kanina, 18-11. 3 points, shot, patay! The trigger man, Alan Kaidik. PLDT, 4 minutes to play. We're on top by 12. And hanging on. Kaidik open for 3. Yes! PLDT long distance shot para kay Triggerman. And the Philippines has increased their lead to 15 with 3.5 remaining. The big difference, the 3-point shot of Alan Kaidik. Natapal pa ni Alan Kaidik. Sa 1999, dahil na rin sa pagpasok ni Coach Sonny Jaworski sa politika, marami ang nagbago sa Ginebra. Si Coach Rino Salazar na ang head coach na nag-resign din kinalaunan. Napili ng management si Alan Kaidik na maging playing coach na sinasabi ng mga historian na hindi nagustuhan ni Big J. 1 taon lang ang itinagal ni Kaidik bilang playing coach ng Ginebra. At sa sumunod na taon, ginawa niyang unprotected reserve list ang kanyang sarili para maging protected ang team roster ng Ginebra. Sa pagkakataon namang iyon, napasama sa listahan ng mga napipisil na rosters Kaidik ng expansion team na Red Bull at isa siya sa mga napili. Para mapigil ang pag-alis sa Ginebra at pagpunta ng Red Bull, napilitang magretiro ni Kaidik bilang player at nanatili sa Ginebra bilang head coach. Ito ang naging wakas ng mahaba at makulay niyang karera bilang PBA player. Parehong Ginebra at San Miguel Beermen ni-retire ang numero 8 para sa serbisyo ni The Triggerman. Sa parehong taon, napasama naman si Kaidik sa 25 greatest PBA players of all time. Hindi naging maganda ang 2000 season ng Ginebra na si Kaidik ang head coach. At dahil na rin sa inis ng mga Ginebra fans,
Ginawa siyang team manager pagkatapos nito. Naging team assistant ng Ginebra at naging aktibo siya sa mga exhibition games ng PBA dito sa bansa at overseas, kung saan kahit na may edad na, naroon pa rin ang kanyang deadly perimeter shooting. Noong October 24, 2023, inappoint siyang commissioner ng Pilipinas Super League. Sa 13 taon niya sa PBA, nakapagtala siya ng 5 kampyonato, MVP ng 1990, Rookie of the Year ng 1987, 8 beses na Mythical Team Selections, Best Player of the Conference ng 1995, 5 beses na Scoring Champion, 8 beses na All-Star Team Selections, All-Star Game MVP ng 1993, 1992 3-point shootout champion, kabilang sa 25 greatest PBA players of all time at Hall of Famer ng 2009. Ang kanyang career average ay 19.6 points, 2.7 rebounds, 2.6 assists at 0.8 steals per game. Maraming mga basketball analysts at enthusiasts ang nagsasabi na si Alan Caidic daw ang greatest shooter ng PBA sa kasaysayan. Bibigyan natin ng analysis kung gaano nga ba kahusay si Triggerman at ano ang kaiba niya sa iba pang shooter na nasaksihan ng liga. Bago pa man si Alan, marami na ring mga shooter ang namayagpag sa PBA. Nariyan sina Narciso Bernardo, Jun Papa, Jimmy Mariano at Bogs Adornado. Tapos dumating na ang mga makabagong shooters na sina Jimmy Alapag, Renren Retualo, Dondon Ontiveros, Marcio Lassiter o Matthew Wright. Pero ano nga bang pinagkaiba ni Alan Caidic sa kanila? Bigyan muna natin ng pointers ang bawat kalakasan ni Caidic sa PBA. Ang una na dyan syempre ang pinaka-obvious, ang kanyang perimeter shooting. Pinagharian ni Caidic ang 3-point territory kung saan kaka-establish pa lang ng 3-point line sa PBA. Hindi maikukumpara ang pulso ni Alan sa 3. May kakaibang bitaw na hindi mo masasabing tsamba o swerte. Hindi pa lobo ang tira kundi eksakto lang talaga. Sukat na sukat ang bitaw niya na sinasabi ng mga shooting analyst na ang greatest type ng tira. Maliit ang marginal error at ang possibility na pumasok ay mas malaki. Kung ang shooting form naman ni Alan ang pag-uusapan simple lang din ang kanyang tirada. Straight body, balanse ang tira, maliit na lundag at tira ng quick release. Flawless ang 3-pointer ni Alan. Ayon sa mga PBA players na sinubukang bantayan si Alan, alam nila ang gagawin nito. Kapag napasahan ng bola sa may 3-point area isang dribble lang, titira na siya. Dalawang aspeto kung bakit hirap na hirap silang bantayan ang kanyang tira. Una ay ang quick release. Kapag nahuli ka lang ng kalahating segundo siguradong hindi mo na aabutan ng tira. Pangalawa ay ang pagiging kaliwete nito. Mahirap daw talaga bantayan ang mga kaliweteng player. Siguradong maririnig mo na lang ang mga katagang Caidic 3 points. Kung deadly si Alan sa 3-point territory ganun din siya sa mid-range. Minsan pa siyang pumapasok sa shaded area kapag open ito. Mas madali nga namang tumira kapag mas malapitan. Ang sabi nga ng mga kilalang 3-point shooters, ang magiging pundasyon mo para maging mahusay kang perimeter shooter ang mid-range shot. Nakilala man natin si Alan sa kanyang shooting ability, hindi rin naman siya papahuli sa inside scoring. Meron din siyang penetration at mahusay na layup. Nakuha niya ang skills na ito noong high school. Kung inyong naalala, sinabi ni Alan na noong high school siya, pang sentro ang kanyang laruan. Kaya hindi nakakagulat na kaya niyang pumoste at umiskor sa shaded area. Isa pa sa mga kalakasan ni Alan ang kanyang basketball IQ. Mautak siya maglaro at hindi pinipilit ang mga tira. Bukod sa offensive awareness, mahusay din siyang mamasa. Sinasabi nga ng mga analyst na pangalawang point guard si Alan kapag nasa hardcourt. Dahil nga isa siyang deadly shooter, palaging nakabantay sa kanya ang kalaban at madalas na dumodouble pa. Kaya naman kaya niyang lumikha ng mga opportunities para sa mga kakampi niya at maging puntos sa kanilang team. Alam nating hindi athletic si Caidic, hindi sobrang bilis at hindi rin mataas kung tumalon. Pero nagagawa niyang lusutan ng mga kalaban at hanapin ang mga anggulo para makatira lalo na sa mga mas malalaki sa kanya. Ang isa pang nakakamangha kay Alan ay ang pagiging clutch niya. Bibihira sa mga basketball player ang nananatiling kalmado sa mga crucial moments at isa na rito si Alan. Hindi nagbabago ang demeanor o emosyon ni Alan sa tuwing nakakashoot ng 3.
Walang early celebration, walang sigaw, ngiti o kahit ano pa. Pagkatira, diretso sa baba para sa depensa. Sa mga crucial moments, very composed at relax ang ating bida. Kung shoot, edi shoot. Kung hindi man, meron pa naman susunod na pagkakataon. Ilang buzzer beater shots na rin ang nakita natin kay Alan at para sa kanya isa lang din itong ordinaryong tira sa practice man o sa mismong laro. Sinasabi nilang ang isa sa kahinaan ni Kaidik ay ang kanyang depensa dahil nga hindi naman siya kalakihan sa 6'2 at hindi rin kalaparan ng katawan, madali siyang mabibigyan ng mismatch sa guard position lalo na noong pagpasok ng 90s. Pero sabi nga nila hindi naman ipinapasok si Kaidik para sa depensa, kundi ang tirahan ka. Alam ng coaches na kung makakapuntos man ang kalaban na bantay ni Kaidik, mababawi naman ang puntos sa kabila ng 3 points. Sabi nila boring daw panoorin si Kaidik kasi walang masyadong acrobatic shots at mga fancy dribbling. Wala siyang ibang gagawin kundi ipukol ang bola mula sa malayo. Pero sabi nga nila boring man pero sobrang effective. Ang work ethics at ang kanyang learning curve hindi mapapantayan. Palaging gutom sa bagong kaalaman at hindi siya nagsasawang mag-adjust sa kanyang laruan. Bago pa man siya mapasama sa NCC, isa na siyang kilalang mahusay na shooter. Pero nagpa-mentor pa siya sa isa pang magaling na shooter na si Chip Engaland. Noong nasa Presto siya ang pangunahing scorer ng team. Pero nang nalipat sa San Miguel, isa lang din siyang offensive option. Gayunpaman nanatili ang kalidad ng kanyang laro ayon sa pangangailangan. Inaccept niya ang role na na-assign sa kanya. Kung tutuusin, complete scorer si Kaidik. Pero nakilala lang talaga siya sa kanyang mahusay na 3-pointer. Kaya siya nabansagang greatest shooter ng PBA. At ito ang kaibahan niya sa iba pang shooters na nakilala sa liga. Hindi lang basta shooter si Kaidik, kundi isang kumpletong PBA player. Imaginein mo na lang kung ngayon naglalaro si Kaidik sa henerasyon ng basketball na kung saan mas madaming tres ang pwede niyang itira. Ilan kayang tres ang kaya niyang ma-shoot sa isang PBA game? Isa ka bang fan ni Triggerman? Share mo naman sa comment section kung bakit ka fan ni Kaidik o mga bagay na pwede pa naming malaman tungkol sa idol mo. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Despite the low score, the players just seem to be having, obviously they see that Alan Kaidik is going for something in this quarter. At the big wide screen, there is enough time for another goal. Previously, everybody throwing the ball to Alan Kaidik, either throwing him the ball or giving him the ball, so he can get out of that defensive man. Okay, Mr. Grotau there. There's no nice big smile there. .244 to go in the third quarter. Alan Kaidik scored out. And they say back to Kaidik. And maybe we should have coming back into the ball game for Palo. Chicago will be assigned to Kaidik, but Kaidik the ball. Aguilera is trying to limit Alan Kaidik. As you can see now, they've been switching on him. So there's another screen for him, and he can that's super. Kaidik spinning this one and hitting all of the second points. Why not? You know, the guy is really working for him. He's tired, man, but he's still continuously working. I wonder if they'll take him out and give him a breather for a while. There you have it, Alan Kaidik. 17 3-point shot. He'll take a rest. He's made the record.